Mani ba muna nating bilang panimula, awitin muna natin yung awiting Lord, prepare me. Lord, prepare me to be your sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Once more. Lord, prepare me to be your sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lord to God, hallelujah. Let this song be our prayer na tayo nawa ay maging isang mabuting sanctuary, mabuting vessel, mabuting kanlungan ng mga banal na salita ng Diyos. Na nawa maging karapat-dapat tayo sa pag-aaralan, maging karapat-dapat tayo na magtaglay ng mga kapahayagan nito. Just be to God, sa hindi pagtatagal, maaari po ba muna tayong manalangin? Glory to God, hallelujah. We praise you, Lord, we glorify you, we exalt your mighty name, Ama. O God, we are once more gathered, we, your little servants here in Qatar, Panginoong Diyos, we are gathered in thy mighty presence. Sabi nga nung kanina binanggit ng aming worship leader, na nakinote niya sa Bible na kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa iyong pangalan, you are in their midst, Panginoon Diyos. And now we are claiming that you are not just in our midst, but you are indwelling in each and every believer in this room. O Lord God, truly there is nothing more pleasing for believers but to study your words, Panginoong Diyos. Your words are light, they are our lamp unto our path, Panginoong Diyos. Lord God, patuloy na ipaunawa mo sa amin ng dakila mong kalooban, lalo pat makikita namin ang mga signs, kagaya ng nabanggit kanina sa exhortation, Panginoong Diyos. We are seeing the signs of the end time, and Lord, we want you, Lord God, to fully equip each and every one of us. We want you, O God, that you continue to guide us in our travel, in our journey here on earth, Panginoong Diyos. Lord God, we are nothing in the sight of this world, but to you, Lord God, we are precious gems, O God, na mga mahalagang mga brilyantes kami sa iyong harapan. Kaya, Panginoong Diyos, ang kahilingan namin, gabayan mo ang iglesyang ito sa mensahe na ipinagkaloob mo, Ama. Guide this little instrument of yours, Panginoong Diyos, na siya man ay walang alam, na siya rin, Lord God, ay nagsusumikap lamang na makasunod sa gabay mo, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po siya na maihayag, maihasik ang iyong kadakilaan sa umagang ito, O God. Use the ears, the minds, the hearts of each and every one of us patungo sa ikauunawa at lalo mong ikadadakila, O God. Salamat, Ama, muli ang kapurihan at kadakilaan sa iyo patungo sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Let's turn our books, our Holy Bible, sa Matthew 13. At tunghayan natin yung isang very, very famous and meaningful parable of our prophet, of our Lord Jesus Christ. Sa Matthew 13, verse 24. Simulan natin sa 24. This is the parable of the wheat and the tares. 24. Another parable put he forth unto them. Kaya another parable kasi actually itong buong Matthew 13, punong-puno ng parable ito. Actually, binilang natin, there are actually 8 parables in this Matthew 13. Sabi, another parable putteth he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the blade was sprung up,
and brought forth fruit. Then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst now thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Saan nanggaling itong mga panirang damong ito? Yan ang tanong ng mga servants sa may-ari. Sabi ng may-ari, he said unto them, An enemy has done this. The servant said unto him, Will thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, you root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. Hayaan natin silang magsitubo na magkasabay hanggang sa harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Tatanong tayo, puntahan natin yung interpretation ng parable na ito. Actually, para makita nyo lang kung gaano ka-importante itong parable na to, of course, lahat naman ng parable sa Matthew 13 is important, pero mayroong special notice sa atin ng Diyos sa Matthew 13 because sa dinami, sa 8 parable na ito sa Matthew 13, ito lang yung nag-iisang tinanong ng mga apostol. Anong ibig sabihin mo dun sa parable na tungkol sa wheat and tares? Kung babasahin nyo, kung analysahin nyo maigi, pagdating sa 36, sabi, Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came into him, saying, Declare us unto the parable of the tares of the field. Para bang naging napaka-controversial nung wheat and tares parable? Na talagang tumuko sa kanilang attention, na talagang tinanong nila sa Panginoon, ano ibig mong sabihin doon? And he said, answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. Isipin mo, pinilatag ng uso ng Panginoon. Walang iniwang loopholes na pwede pa magtanong ang mga talagang binigkas ng Panginoon kung anong ibig sabihin ng mensahe niya yan. Sabi niya, as therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out the kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of the Father. Who hath ears to hear, let him hear. And before we see it, brothers and sisters, kagaya ng aking nakagawian, I always try to tie up everything with the message of the end time. Gusto kong i-quote ang sinabi ng ating propeta sa mensaheng blind Bartimaeus. Sabi niya, Every revival produces twins. The two sons of Jacob or Isaac is well represented. Every time there is a revival, there is an Esau born and a Jacob born. One religious man of the world gets starchy and takes some seminary experience, and the other wants that birthright, regardless of how he has to get it. So may twins daw, yung isa napaka-formal, gusto ng seminary experience, yung isa wala siya nung experience na yon, pero isang gusto niya, birthright. Sabi niya, and if he has to be a holy roller or anything else, he wants that birthright. He don't care. That's what's the matter with the people today. They are afraid of that birthright. Oh, how they hate that. But it produces twins. The men of the world, very religiously inclined, do good alms and things, masyado silang religyoso, gumagawa ng mabubuting bagay, but cares nothing about the birthright. Those two great factions has been fighting. Away daw ng away itong dalawang panig na to since the world began. And they are about to come to a head right now where something that Jesus said, they'd be so close alike. They would deceive the very elected if it was possible. It's true. You see, what a deceiving art that we're living in. Stay with the word, brother. Don't leave that word. You may all be seated, brothers and sisters. I love how the Lord ties up every exhortation and message. Nagagala ako kapag
kahit hindi mag-usap yung dalawang tumatayo, nagtutugma yung mga mensahe na binibigay. Actually, nung nakita ko si Brother Clive gumagawa ng exhortation, nagkaroon ako ng 1 second na urge to ask what is the exhortation all about. Pero kung ginawa ko yun, parang lilitaw, parang kinopya ko na lang, sinikap ko na lang sa aking makataong pag-effort na itugma sa exhortation niya. Pero actually, mapapansin natin na very related yung topic kanina na patungkol sa end time, seed dito sa end time. Marami siyang binanggit kanina na napahapyawan niya na yung message. And I love God, I love it when God is doing that. I love it when God is doing this kind of marvelous things na hindi natin sa ating makataong pag-iisip, hindi natin kayang sadyain ito eh. Ang Diyos ang gumagabay sa bawat tumatayo rito sa pulpit para ibigay yung mensahe na itinalaga niya para sa mga kapatiran. And kabiyaan ng Diyos, gusto kong mangusap sa inyo at gusto kong kunin yung sinabi ng propeta patungkol sa twins. Gusto kong pamagatan ng message na ito sa biyaya ng Diyos na twins. Kambal. Maiksing salita pero makabuluhan twins. Sabihin niyo lang mga kapatid dito sa gilid kapag hindi nakikita. Twins. Twins kambal. And sabihin sa inyo mga kapatid, hindi madaling ipangaral yan. Hindi yan madaling lunukin. Hindi yan madaling sabihin natin na isa yung matigas na karne. At hindi yan madaling i-preach dahil kapag preach mo yan, may babanggain kang mga tao. Meron kang masasaktan at masasaktang mga tao. So, walit alam natin ang mensahe natin ay hindi para manakit ng tao. Hindi yun ang goal natin dito. Ang goal natin dito is to preach the word and eventually kung meron mga pinili, tatanggapin nila yung salita kahit gaano kasakit, magiging aral sa kanila at sisikapin nilang unawain yung pinapaunawa sa kanila ng Diyos. So this is not really very easy topic to preach because it's a very controversial one. Nabanggit ko nga kanina, nung nag-message ang ating prophet, ang ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 13, of all the parables, ito yung tinuunan niya ng pansin. Because this has something to do, especially here in our end time. So, yun yung parable of the wheat and tares. At kanina, binasa ko yung sinabi ng ating propeta patungkol sa twins. Okay? Ngayon, naniniwala tayo always na the literal types the spiritual. So kung gusto nating malaman kung ano ba ibig sabihin ng spiritual twins, pumunta muna tayo dun sa literal twins and hopefully may makita tayong mga anggulo, makuha tayong mga detalye para lalo nating mas maunawaan kung ano ba talaga yung spiritual twins. And as a believer, it is our duty to always look at the natural. It is our duty to always see, baka naman merong natatagong revelation dito. Yun ang kailangan natin palagi natin tinatanong. So what is a literal twins? What is a literal twin? Paano ba? Mapagtatanong ko kayo, ano ba ang pagkakilanlan? Paano mo masasabi na ang dalawang individual na literal literal muna tayo. Paano ba natin masasabi na ang dalawa ay talagang kambal? Ano yung kategorya, ano yung distinguishing mark, ano yung criteria, ano yung dapat nating tingnan, kategorya, para masabi nating kambal. Ano yung dapat nating hanapin para masabi nating kambal? Pagtatala ako ng dalawang kategorya, dalawang distinction. Paano masasabing kambal ang dalawang tao? Sino pwedeng tumulong sa akin? Paano natin masasabi na kambal ang dalawang tao? Actually, magkamukha. I was actually really expecting na may magsasabi na magkamukha. That's true, magkamukha. Magkamukha ang dalawang kambal, ang twins. Pero, lalagyan ko to ng pero, hindi siya strict requirement. Kasi hindi lahat ng kambal magkamukha at hindi lahat ng magkamukha kambal. Yung mga fraternal twins, hindi sila magkakamukha. So, pero pagbibigyan natin ng pinapahayag sa atin ng Diyos, inilista ko siya bilang pangatlo, hindi ko na rin sasama. Kasi ito strict requirements ang hinihingi ko dyan eh. Luke
look alike. And I heard yung una. I heard, very nice. Ang unang kategorya kailangan nating malaman, sabi ni Brother Perry, they have one origin. Pero I'd rather say na they have the same mother. I'm not saying same mother and father, I'm not saying same parents, because it's possible to have a twin having the same mother, but different fathers. I'm saying that. Alam natin, na yung unang kambal sa Biblia, ay they have the same mother, but different fathers. Although most of the time, magparehas ang parents ng dalawang kambal. Pero not all the time. So, kailangan magiging strict tayo dito. Not all the time, iisa yung tatay. So, we have the same mother. So, although, yung Isaias, binabaka pa niya, meron siyang term dyan. Ang term niya, tinignan natin sa internet, hetero-paternal superfecundation. Yan ang term sa science dyan, na kapag ang dalawang baby ay nabuo coming from two different fathers, yun ang tawag sa kanya. So, yun ang unang-unang pagkakakilanlan na pwede mo sabihin na kakambal sila kapag nanggaling sila sa isang nanay. Ano yung pangalawa? Clue? Sige, bigyan natin ng clue. Sister Amet at Sister Pei, they come from the same mother and father, pero hindi sila kambal. Same time. They are born, they are conceived, they are produced, they progress at the same time. So, take note, banggitin ko na rin, kapag sinabi natin twins, nag-uusap lang tayo ng dalawang panig. Kasi pag tatlo, hindi twins yun, triplets. Pag apat, quadruplets. Pag lima, quintuplets. So, pag sabi natin twins, nagtutumutukoy tayo sa dalawang panig and only two individuals. So, summarize muna natin, ha? So, in order for a literal twin to be called twin, they must have the same mother. Ang tinutukoy ko dito is a common bedding ground. But I'm not talking about anything about the source, the origin of life. Because the source, the origin of life can be different. So, a twin has the same mother, meaning they have the same bedding ground, the same womb, the same female, okay? But the gene, the life, comes from two different sources. So, I'm talking about the same bedding ground, but different source. Not necessarily the same source of life, origin of life. Alam natin na ang buhay, ang binhi, nagmumula sa lalaki. So, although they have the common mother, they have a common bedding ground, common womb, they do not necessarily belong to the same source. Unti-unti nyo sanang naitutugma ito sa spiritual. Pinag-uusapan natin ngayon literal, pero mamaya maitutugma natin sa spiritual. So, twins have the same bedding ground, but may have different source. And whenever we talk about the same time, we talk about a common season. So, ang definition ng twins, there are two individuals that were produced by the same bedding ground, but they belong to the same season, but they have different source. Spiritually speaking, yan ang definition ng twins. So whenever mahalaga na maibear natin sa ating kaisipan, sa ating puso, na yan ang definition ng twins, that we must be able to check that sa mga nangyayari sa paligiran natin. Kailangan na doon yung kategorya na they must have the same bedding ground, they must be at the same season, and their source are different. Yan ang kambal sa literal at sa spiritual. This is important kasi kailangan maging maingat tayo sa definitions dahil yan ang magsasabi sa atin
kung ano ang spiritual na kambal sa panahong kinabibilangan natin. And I'm saying kanina na hindi ito madaling sabihan ng pangaral dahil ito ay isang matigas na karne. Pero sa kalooban ng Diyos, ang lahat ay nagiging simple, lahat ay nagiging, sabi nga kanina sa exhortation, napakasimple ng salita. Sinusugarcoat na lang ng mga nasa labas. So here we are saying that twins have the same mother, they have the same bedding ground, and they was born at the same time, the same season. Okay? So pag sinabi mong same woman, alam natin, woman types the church. The same church, same domain, same Christianity, but we are talking about a different source, different gene, different seed na pinanggagalingan. Dahil different ang seed, sabi kanina sa exhortation, kung iba yung seed, iba rin yung bunga. At sabi nga sa mensahe ng ating propeta na the spoken word is the original seed. Ang may tawag ang propeta diyan, sabi niya, ito daw yung law of reproduction. Na every seed shall bring forth its own kind. Kung ano yung puno, siya ang pagkabunga. So kung mangga yan, ang bunga niyan mangga. Kung kalabaw yan, kalabaw ang bunga niyan. Kung yan ay puno ng igos din ang ibubunga niyan. So yun ang law of reproduction. So makikita ninyo na sa kambal, bagamat they have the same bedding ground, they have the common season, dahil magkaiba yung pinanggalingan nila, they will exhibit different fruits. Yan ang batas ng reproduction, sabi ng ating propeta. And the source will reveal everything kung ano ka talaga. Maaring mahirap ma-identify dahil sabi nga kanina, they look alike. Maaring mahirap i-identify, lalo pa, they belong to the same ground, bedding ground, and they are living at the same time. Mahirap i-identify. Pero all you have to do is look at the source. The source will give you everything you need to know. The source will give you, will identify na itong dalawang kambal na to, kung sino ang sino. Kung sino dyan ang Jacob, sino dyan ang Esau. Spiritually speaking, ha? Kasi, they have so many things in common. Itong spiritual things na to, they are both religious, pareho silang nag-aalay, pareho silang gumagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, but they both worship God, pero hindi mo maikakaila, magkahiwalay, magkaiba ang source. And dyan ang spiritual twins. So whenever we talk about differences in these twins, in every Bible, we have to go down to the source. Go back to the source. Kaya kung magtatanong ka, bakit kaya si Cain mali yung alay niya? Go back to the source. Bakit kaya si Abel tama yung alay niya? Go back to the source. Because the source will make you understand everything. Bakit ganun ang nangyari? You will see the law of reproduction taking place. Kaya magkaiba yung kanilang gawa kasi nanggaling sila sa magkaibang source, magkaibang origin, magkaibang buhay. Every seed shall bring forth its own kind. Kaya kung ganun, mali ang gawa, sabi nga ng ating amang Diyos, kung mabuti bang yung gawa, hindi ba mararapatin? You cannot expect a good work from that man because he came from not a good source. So same bedding ground, same woman, same mother. A woman represents church sa spiritual, meaning same church, same Christianity. We were given birth, nabuhay tayo sa isang season, at lahat naman tayo magsasabi na Kristiyano ako, Brad. Lahat ng nasa mundo magsasabi na Kristiyano ako. Pero teka muna, actually, mga kapatid, sa akin wala nang dating kapag ang isang tao magkiklaim siya na Kristiyano. So wala siyang dating eh. Oh, okay, sige, Kristiyano ka. Yes, we have the same bedding ground, we have the same season. Pero sino ka? Saan ang source mo? Saan ka galing? Okay, sige, sinasabi mo na nagsisimba ka, umatay ka. You belong to the same church, Kristiyano ka, na ikaw ay nagbabasa din ng Biblia, marami ka rin kayang ikot, nagbabasa ka ng message, marami ka rin kayang ikot. Pero that doesn't speak anything about the source. Okay, i-claim mo yan, pero sino ang source mo? So yan ang twins. They have the same mother, they belong to the same season, but what about the source? Name every denomination. Every revival produces twins.
Name every denomination. Lahat ng yan ay twins. Nung tunay, nung true, may true vine, may false vine. Lahat sila lumitaw dahil sa word. Sasabihin ng mga carnal believers, I am a member of this particular church. Sabihin nila, I am doing good like everybody. Yan ang mga claim. Ito yung na-produce ng bawat revival throughout history. Luther, Wesley has produced twins. Irenaeus, Martin, Columba has produced twins. At kung babalik ka pa sa history, we can see a lot of twins in history. Spiritual twins. Because every time na may magkakaroon ng revival, every time na may kapahayagan na dumarating, every time na may pagkilos ang Diyos, palaging may nabubuong dalawang panig. Dalawang panig palagi yan. You cannot expect na lahat sasang-ayon, lahat aayon sa Panginoon Diyos, lahat ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Naalala nyo, sa sinapupunan pa lang, yung Jacob at Esau, nag-aaway na. E ano pa kaya paglabas ng dalawang yun? Kung sa sinapupunan pa lang, away sila ng away. You see, there's always a conflict between these two. You cannot expect them to live harmoniously. May conflict na mangyayari because yung isa nasa word, yung isa wala sa word. Yung isa mahilig sa birth, yung may pag-ibig sa birthright. Yung isa wala pakialam sa birthright. Yung isa ang gusto lang ay formality, seminary experience. Yung isa ang gusto is true word of God. Yung isa ang gusto doktrina, credo. Yung isa gusto revelation ng kasalita. Yung isa ang gusto magsimba lang na magsimba, mamigay ng tithes. Yung isa ang gusto makapagpalugbigay ng kaluguran sa Diyos. So kung ang kambal, ganito, mahirap ma-distinguish kung wala kang sapat na kaisipan, wala kang hindi ka binigyan ng Diyos ng kaunawaan, hindi mo ma-identify kung sino-sino. They look alike. And they will deceive the very if it were possible. Mahirap identify ang twins, kaya nga naniniwala ako, kaya ito preach ng ating propeta, para magkaroon tayo ng sapat na karanasan, sapat na guide. Para pag nakita natin, di mo ako malulukot, kakambal lang kita. Magkamukha lang tayo, we belong to the same bedding ground, we're living in the same season, pero hindi kita nakikilala, hindi ka kasing galing sa same source na pinanggalingan ko. Yan ang dahilan, kaya iminsahe sa atin ng Panginoon ito, in order for us to know, to determine, sino ang sino. Sino ang sa Diyos, sino ang hindi sa Diyos. Because it's very easy to claim that you belong to God. Sa panahon ni Jesus Christ, marami niya nag-claim yan. Marami nag-claim yan. Marami nagsabi na, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo nagpagaling kami na may sakit. Sabi na natin, Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga manggagawa ng katampalasan. In other words, sino ang source nyo? Hindi ako ang source nyo. In other words, Christ was identifying the twins. Oo, sige, we belong to the same bedding ground, we belong in the same season, pero hindi ko kayo nakikilala. Hindi kayo source. Hindi ako ang source nyo. So you can do the works of a true saved, but that does not distinguish you to be saved. And this is the real story. Always, simulat sa pool, sa kasaysayan ng tao, at bago palalamin ng earth na ito, there has always been twins. One loves the birthright and will do anything to get it, and the other is just religious. Isipin nyo, itong dalawang kambal na to, Jacob and Esau, they have so many things in common. They have the same mother and father, literally. Yung tatay nila pares propeta. So it doesn't mean na kapag may isang propeta pinaniniwalaan nyo, it doesn't mean na pares kayo. It can only mean na baka isa sa inyo Jacob, isa sa inyo Esau. It doesn't, having the same prophet is not a distinction kung sino ka. You can be twins living in this same message. That's right. At tandaan nyo, si Jacob at si Esau, pares sila ng nanay, pares ang tatay nila, pares propeta. Yung lolo nila, inabutan nila yung lolo nila. Propeta din yung lolo nila. Inabutan nila yung propeta. So, you can live in a prophetic family, you can belong in a prophetic church, but still, you are lost. Baka si Esau ka lang. Kaya sabi sa inyo, hindi madaling ipangaral to kasi panigurado may masasagasaan. But our goal here is not to hit anyone, not to hurt anyone, but to reveal sa pamamagitan ng mensahe ng walang panahon, maipahayag kung ano yung gustong sabihin sa atin ng Diyos.
So, hindi dahil you say we belong to the same church, hindi dahil we hear the same message, we hear the same exhortation, we sing the same praises, we love to quote the same quotations, we love to read the same Bible, it doesn't mean anything. Of course, it means that we belong to the same bedding ground and we're living in the same season, pero it doesn't tell anything about source. Kanino galing yung buhay mo? And you cannot do anything pagdating sa source, sa origin. Andiyan na yan. Wala kang magagawa dyan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. You cannot say na sana ang tatay ko si ganito, si Mr. ganito. Sa literal, hindi mo pwedeng sabihin yun. If you belong to Mr. So-and-so, anak ka na yan. Before the foundation of the world. Tandaan natin mga kapatid, these twins, hindi lang nagsimula sa end time. Simula sa pool, wala pa nga yung earth, langit pa lang. May twins na. Yung unang revival kasi naman, hindi nangyari sa earth. Nangyari sa langit. Remember, Lucifer was God's right hand, sabi ng ating propeta. He was a co-worker, the son of the morning, the light bearer. Ating Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila ng kanyang matinding kapangyarihan, he wanted something more. Gusto pa niya. Kulang pa sa kanya. Hindi siya makontento. So, ang gusto niya, bubuo siya ng isang magandang kaharian, mas malaking kaharian. Sabi ng ating propeta, he wanted to set up a better class of angels. He wanted a bigger kingdom, bigger, shinier than that of Michael. So, may competition na agad na nangyayari. Parang Jacob at Esau lang. Parang may kingdom si Lucifer, may kingdom ang Diyos through Michael. So meron na agad church, meron na agad revival na nagaganap sa langit pa lang. At ito yung origin ng mga revivals hanggang sa panahon na kinabibilangan natin. Ito yung origin ng lahat ng twins. Dito na nagsimula, kaya nagkaroon ng mga twins. From that point, hanggang sa point natin, it's because of this Lucifer. Kasi si Lucifer ang nag-cause ng division. Wala naman sanang twins na pag-uusapan tayo ngayon kung nanatili lang si Lucifer na nasa ilalim ng domain ng Diyos. Kung nanatili lang sana siyang tapat sa Diyos, wala tayong pag-uusapang twins. Walang twins because we belong to the same Father, same source. But because he tried something else, kaya nabuo ang twins. Now, meron na isang origin. Ang origin ng isa, God. Ang origin ng isa, si Satan. And these are the twins that move forth mula sa panahon na yun hanggang sa panahon kinabibilangan natin. Naging gutom siya sa kapangyarihan kaya nabuo yung twins, yung revival na yun eh. At pansinin nyo yung twins sa langit, pagbaba sa lupa, twins uli. Sabi ng ating propeta, may dalawa daw twins sa Garden of Eden. Yung tree of life, tsaka tree of knowledge and good and evil, they stood side by side. Hindi naman ito mga literal na puno na nakatayo yung isa dyan, nakatayo yung isa dyan. Hindi naman ganun. They look alike. They look alike. Kasi yung isa, yung tree of knowledge of good and evil, may konting twist lang. It's the word of God plus some twist. Hindi naman siya totally sinabi ni Satanas na hindi totoo ay sinasabi ng amang Diyos niya. Hindi totoo yan. Hindi naman ganun yung approach niya eh. Ang approach niya, just add one word to that true word of God and it's already a perversion. Yung pinagkaiba ng tree of life at tree of knowledge of good and evil is just one word. One perversion. Kaya they look alike, they will deceive the very elect if it were possible. Kaya madaya ito si Eva. And Lucifer has this great motive. Ang motibo ni Lucifer, sa langit pa lang, di ba, sabi, gusto niyang bumuo ng isang dakilang kaharian. Gusto niyang magkaroon ng malaking kaharian. Yun ang isipan niya, yun ang motive niya. Kaya nung pinatapon sa lupa, yung parang gusto niyang gawin. Gusto niyang bumuo ng mas malawak na kaharian. And sad to say, nakuha niya na yung sa langit, yung angels. Mas marami, hindi lang 1/3 ang nakuha niya rito sa lupa. Majority ang nakuha niya sa lupa. Nung pinatapon siya rito, yun ang motive niya. Yan ang gusto niyang mangyari. Yan ang kanyang napakatinding layunin na bumuo ng isang kingdom and he will do anything and everything para lang mabuo itong kingdom na yan. So now, sa Garden of Eden, we have this tree of knowledge and good and evil and we have this tree of life. Twins ba sila? Tingnan natin, check natin. Yes, they belong to the same bedding ground,
same field, same garden, and they live in the same season. So, tama, they're twins. One produce life, the other produce death. Ito yung pinamilihan ni Eva, at nung nagkamali siya ng pili, ang naging produkto ng twins na yan is again another twins. Nakuha nyo? From langit may twins, pinatapon sa lupa, nagproduce ng twins, tree of life, tree of knowledge of good evil. Nung namili na siya dun sa isang twins, nagproduce na naman ng isa pang twins, Cain and Abel. So you can see yung sequence from twins na naman, hanggang sa panahon natin. Hindi mo na mapipigilan yan. Twins na yan, mula sa langit pa, twins na nung bumaba, twins na hanggang nag-progress, nagtagumpay yung Satanas. At least for the meantime, nagtagumpay siya. Na mangyari ang twins. Same bedding ground, same season, but different origin. Mula noon, palaging may kambal na lumilitaw. Isaac and Ismael, Jacob and Esau, Moses and the Pharaoh, Jesus and Judas. Jesus and Judas belong to the same church. At yung isa, treasurer pa nga. I'm sure kaya naman siya na-elect as treasurer. Maaring may nakita rin sa kanyang potential yung mga kasama niya. Hindi ka naman magiging treasurer lang basta-basta. So, ibig sabihin, they belong to the same church. They belong to the same church. They have the same background, the church. Pero, does that say anything about kung sino talaga si Judas? So you can still stay in the church, but time will come, marirebuild din yung source mo. Kanino ka ba talaga? You can live, sabihin natin, 20 taon, 30 taon ka sa message. Pero kung talagang hindi ka pinili, marirebuild yung source mo, alis at alis ka. They were twins. Sabi ko nga, Isaac and Ismael, Jacob and Esau, Moses and Pharaoh, Jesus and Judah. 7 church ages, they are twins. In fact, kaya nga may 7 church ages kasi may mga twins na nabubuo. Kaya ka merong na Philadelphia kasi may twins na nanggaling sa Sardis. Kaya ka merong Laodicea kasi may twins na nabuo galing sa Philadelphia. And so on and so forth. Ganun na nangyari. Kaya may 7 church ages because of twins. During the time of Luther, he produced twins. Hindi niya sinasadya, pero ganun talaga. Ang bunga ng salita ng Diyos ay talaga namang maghihiwa-hiwalayan. There is a separation always. Luther, Wesley, and lastly, sa last church age, the prophet of the end time. Same church, same season, same bedding ground, but different source. Yun ang twins. Hallelujah. And one thing you will always notice kapag may twins, there is always a worship involved. Palaging may worship na involved dyan. Palaging may pagsambang kasali, may pagsunod sa Diyos na kasali. Nagiging problema lang, yung maraan kung paano sila sumusunod sa Diyos, they will tell you what origin you came from. Cain and Abel were both God worshippers. They both offered, hindi naman tayo nag-uusap na ng kambal na yung isa infidel, yung isa atheist, agnostic, yung isa komunista. Hindi ganun yung pinag-uusapan natin eh. Ang pinag-uusapan natin kambal, parehong sumasampalataya. Dahil automatic, madali mo nang ma-identify kung atheist yan. At identify mo na agad eh. Hindi tayo magkamukha. Pero kapag ang kambal, yung isa God worshipper din, yung isa ay nagtatrabaho din para sa Diyos, yung isa ay nag-aalay din para sa Diyos, you know that this is the very, very, very close. That's right. And they would receive the very elect if it were possible, kung pwede lang. Pero the true elect will see the source. Jacob and Esau had the same mother and father. Jesus and Judas belong to the same church. They have so many things in common. Maraming common, maraming parehas, maraming similarities. Only one key difference. And that is the source. Kaya hindi garantiya na kapag we belong to the same church, same message, sa guarantee. It's not a guarantee that you are also saying that you have the same prophet. Dahil si Jacob at Esau nga, parehong tatay at propeta.
iisang propetang pinaniniwalaan, iisang Diyos na sinasamba, iisang rapture na hinihintay. So it doesn't mean kapag naghihintay ka ng rapture, doesn't mean you are will participate also in the rapture. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. It just means that we are having the same bedding ground. Yun lang gusto sabihin yan. The truth is, there are just so many things in common. Pag kukumpahin mo ang dalawang kambal, marami kang makikita ang common. The only difference is, the key difference is the source. At dahil magkaiba yung source, magkaiba ng buhay, magkaiba ng bunga. Law of reproduction. Same church, same revival, both religious, both sincere in offering. Actually, hindi naman talaga ganun kahirap ipaliwanag kung bakit pareho silang religious. Kasi yung pinanggalingan nung isa, religious din. Si Satanas, hindi naman siya atheist eh. In fact, he believed in one God. One God. Mabuti pa siya, one God. Mas mataas pa yung kaunawaan niya kaysa doon sa naniniwala na tatlo Diyos. To take note, Satan is a believer in one sense. In one sense of the word, he is not really an unbeliever. Okay, he's an unbeliever, yes. Pero not in the sense na totally zero ang kaunawaan niya sa salita. Hindi ganon. Kaya lahat na magiging anak niya, ganon din. Every seed will bring forth its own kind. Kung religious yung tatay, religious din yung anak. Kain was religious. Otherwise, hindi sana siya nag-offer. Wala sana siyang gagawing pag-aalay sa Diyos kung hindi siya religyoso. Sana, ay, pakialam ko sa alay-alay niya. Sana ganun na lang siya. Pero hindi, nag-alay siya to the best of his knowledge. Ginamit pa niya yung kanyang kaisipan para maisip na kailangan yung pinakamaganda ang ialay ko. Yung pinakamahusay na alay ang dapat yung ialay. Yung what is best. So technically, he is a fundamentalist. Ano siya? Lahat ng pwede niyang gawin para sa Diyos, gagawin niya din. The problem is, he doesn't have revelation. He doesn't have revelation, and that is understandable because he came from Satan na walang pakialam sa revelation. He doesn't love the birthright. Type of people today. We see people na mga fundamentalist, legalist, mga talagang sumusunod. Pag may nabasa sa Biblia, talagang ikukot at talagang paninindigan. But the problem with that, if you do that without revelation, you are just revealing who your source is. Pinapakita mo lang kung sino yung source mo, sino yung origin mo. Pwede mong gawin yan, pwede kang magpaka-fundamentalist. Same God na we worship, same message, same Bible, but it will only reveal who you really are. Yung mga nagtulong-tulong sa pagtatayo ng Torre sa Babel, they are all fundamentalist. Ang gusto nga nila, abutin yung Diyos eh. Ang gusto nga nila, tingin nila, yun ang makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Nagtulong-tulong pa sila. Kasi, ang kakambal natin, mahusay sa paggawa. Okay? Ang problema, they do everything according to their own will. Sabi nga ng propeta sa message niya, di ba? Doing the God's service without being His will. So para bang gusto nilang pasunurin yung Diyos sa gusto nila? O Lord, parang sabi nga sa dramatization ng Adoreta, Lord, this is the best that I have. Take it or leave it. Parang ganun. Of course, hindi nila sabihin literally na take it or leave it, Lord. Kundi, sa kanilang ginagawa, Lord, ito yung tingin kong tama, magpapapako ko sa krus ngayong Semana Santa. Take it or leave it. Lord, maglalakad ako ng paluhod sa baklaran. Take it or leave it. Lord, gusto kong maniwala sa Trinity, na tatlo ang Diyos. Yun ang gusto ko. Take it or leave it. Parang ganun eh. Without them actually saying that, but through their works, through their creeds, their dogmas, nakikita mo na ganun. And that's not really difficult to see because they are just manifesting who their source is. Lahat naman kasi gustong makalugod sa Diyos. Pero ang tanong, nakalulugod nga ba talaga sa Diyos? Yun ang tanong dyan. Hindi lahat ng lumalapit sa Ama, hindi lahat ng kasabing Panginoon ay makakarating sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang na gumagawa ng kalooban ng Diyos. At kung hindi ka naman talaga nanggaling sa ang source mo, hindi naman talaga yung Ama, wala kang magagawang mabuti sa harapan ng Diyos.
And sabi nga nung, I will profess unto them, I never knew you. Hindi nyo kayo nakikilala. Sino source nyo? Jesus did not deny na may mga ginagawa silang magagandang mga works. Hindi niya sinabi sinabi ng mga tao nito na Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Nagpagaling kami na may sakit sa pangalan mo. Hindi sinabi ni Jesus Christ na hindi totoo yan. Hindi kayo nagpalayas. Hindi kayo nagpagaling. Ang in-identify lang, sinabi lang ng Panginoon sa Kristo, hindi ko kayo nakikilala. Oo, ginawa niyo yan. Same bedding ground. Ginawa niyo yan. Same season. Pero that doesn't necessarily mean that we belong to the same source. He denied ever knowing them, na dininay ng ating Panginoon Kristo na hindi ko kayo nakilala. Bakit? Source. Sino ang source nyo? Hindi ako ang source nyo. They believe in God, believe in the Word, quote from the Word. Marami sa mga yan, magagaling mag-quote from the Word. Pero hindi ito ang tunay na sukatan ng pagiging tunay sa harapan ng Diyos. Marami ang kumakain, quote unquote, kumakain ng salita ng Diyos. May magandang ako naalala na pagtitipo ang ating propeta. Sabi niya, ano daw ba ang pagkakaiba ng uwak tsaka kalapate? Yung uwak tsaka kalapate, pares silang kumakain. Yung uwak, kumakain siya ng dead meat, dead carcass. Yung kalapate, kumakain siya ng wheat, basta something fresh. Sino ang similarity nila? Ngayon, ang difference nila, yung crow, pwedeng kumain ng pagkain ng dove, pero yung dove, hindi pwedeng kumain ng pagkain ng crow. See, yung tipo nito sa natural, sa spiritual. Yung mga hindi pinili, pwede rin sila kumain, quote-unquote, ng salita ng Diyos. Pero yung mga pinili, hindi pwedeng kumain ng pagkain ng mga hindi pinili. Pwede nilang i-quote ang word, kagaya ng isang uwak na kumakain ng pagkain din naman ng kalapate. Pwede nilang i-quote ang word, pwede nilang i-quote ang message, pwede silang mag-attend ng church, pero pag after ng lahat ng ito, still marireveal pa rin kung sino ka talaga. Sino yung source mo sa buhay mo? Baka paglabas mo ng church, bumabalik ka sa dati mong buhay. Kung ikaw ay sinungaling mo, sinungaling ka pa rin. Kung ikaw ay mahilig mambabae ka pa din. Kung ikaw ay mahilig sa mga bisyo ka pa din. What is that? You are just revealing your source. You are just saying that you are just declaring that yes, we have the same bedding ground, we live in the same season, but you have a different gene life. Isa pang palatandaan ng twins, isa pang common sa kanila, they both do works to please God. Na ano ba yun, na parehas mahiling magtrabaho. Sabi nga ng ating propeta, ang kagandahan daw sa isang mule, yung mule ay isang hybrid na hayop, hybrid between donkey and horse. Ang kagandahan daw ng isang mule, mahilig siya magtrabaho. Magaling siya magtrabaho. Talo niya yung donkey tsaka kabayo pagdating sa trabahuan. Pero ang problema sa kanya, he is hybrid. And ang hybridization ay talawas, ay isang talamak na contradiction doon sa law ng Diyos na law of reproduction, kung anong puno siyang bunga. So once you hybrid, you are again going against the will of God. So itong will daw na ito, of all good, sa lahat ng pwedeng makita sa kanya, you will admire, workaholic siya. Gusto niya na magtrabaho at hindi siya napapagod agad-agad. The problem is, sabi nga ng Reta, he doesn't know his father, he doesn't know his mother, he doesn't even know where he's going. Walang certainty. Gawa lang ng gawa. Di ba ganun ang mga churches? They love to do missionary works, they love to do charity works, they love to do works that are pleasing to men, and they think these works will also pleases God, pero totoo hindi. You see, they are just mule. They are hybrid. Sabi ng patay yan patay na, hindi na pwede mag-reproduce yan. Hanggang doon na lang yung buhay nila. So, ganyan ang ating kakambal. They love to work. At kaya naman siguro mahilig sila magtrabaho kasi bumabawi lang sila doon sa kulangan nila ng pananampalataya.
So, kulang ang pananampalataya, at least makabawi man lang ako sa gawa. Parang gano'n. Wala akong revelation, so, unknowingly, wala silang revelation. So, para makabawi doon sa kakulangan ng revelation, nagagawa na lang ako. Pero you cannot compensate for that. Hindi mo pwede pang compensate yung gawa sa revelation. You have to have the right revelation, especially here in the end time. Sila yung tinutukoy ng Biblia na having the form of godliness, but denying the power thereof. May anyo ka ng kabanalan. May anyo ng kabanalan kasi nga naman, isang bedding ground. Anyo ng kabanalan, pero dinideny mo yung power nun kasi you belong to different source. You have different fathers. The problem, sabi nga maraming common sa atin sa kambal na ito. Maraming napakadaming bagay na common. Hindi mo may kakailayan. Maraming parehas. Maraming pareho. Ang only difference, isa lang. Pinanggalingang buhay. Kanino ka galing? Yan ang mag-determine sino ka sa dalawang kambal. Ikaw ba yung Jacob? Ikaw ba yung Esau? One key difference, source. At yung source na ito, sabi ko kanina, hindi mo ito madadaya. Pwedeng kahit papaano for the meantime, may pakita mo na parang ang source mo ay yung Diyos. Pero along the line, bibitaw ka. Hindi mo pwedeng, at ganoon din naman ang mga pinili. Kung napabilang ka man sa maling company, maling samahan, maling denomination, yung true source mo, maglalabas in due time. Para kang isang agila na napasama sa mga manok. Nung nakita mo yung mother eagle, sumunod ka. Ang kumikilos sa doon yung pagkabinhi mo. Maaring napahiwalay ka pa samantala, kagaya ng prodigal son. Napahiwalay pa samantala, nagdesisyon siyang lumayo sa kanyang ama, pero dahil pinili siya, bumalik pa rin siya. What is that? He knows his source. Yung ama na nang pinanggalingan niya, gaano man siya kasama nung una, dahil alam niya na yun talaga yung kanyang ama, binalikan niya. Lumakad siya pabalik, gaano kalayo yung pinanggalingan niya, gaano kalayo ang tinakbay niya, gaano kasama man ang nagawa niya, gaano kamali yung naging attitude niya sa kanyang ama, still bumabalik pa rin siya because he came from that father. He knows his source. He knows his gene. You can act like a believer, pero yung source mo ang mag-identify who you really are. You will bear the fruit of your source. Kung mangga ka, manggay bunga mo. And we have been talking about source. Ang ating Panginoong Jesucristo, so many point in His ministry, ina-identify niya yung source ng kanyang mga nakakausap. Magbukas tayo ng isang tagpo sa Biblia. John 8. Kung saan nag-identify siya ng source. 8:37 tayo. 8:37 na. John 8:37. Ang kausap niya dito ay mga Hudyo, mga Pariseo. Sabi niya, I know that you are Abraham's seed. Literally speaking ito mga kapatid. But you seek to kill me because my word has no place in you. I speak that which I have seen with my father, and ye do that which ye have seen with your father. They answered and said to him, Abraham is our father. Malakas sila makaklaim. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that has told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Hindi ito ginawa ni Abraham. You do the deeds of your father. Then said they to him, we are not born of fornication. We have one Father, even God. Jesus said unto them, if God were your Father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Ito na, 44. You are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. Ouch! Sakit na to kung yung mga Udyo na nandun, masasaktan talaga rito. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth,
because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. And because I tell you the truth, you believe me not. Here, Christ is identifying the source ng mga kausap niya. Sa verse 38, masanin niyo, sabi niya, I speak that which I have seen with my Father. So, kiniklaim niya, ang kanyang source, yung Father. And ye do that which ye have seen with your Father. So, si Jesus Christ, ang tatay ko, yung Ama, kayo, may sarili kayong Father. So, Jesus Christ, ineffectively, He's saying na, yes, we belong to the same bedding ground, we have the same season, but my source is my Father, and you have a different Father. Meaning, we are just twins, spiritual twins. In verse 39, sabi niya, napakabilis ng mga Hudyo sumagot. Sabi nila, Abraham is our father. Mabilis na sumagot ang ating Panginoon. Sabi niya, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Law of reproduction. Kung anong puno, siyang bunga. Kung si Abraham nga talaga ang tatay niyo, asan yung gawa ni Abraham? Kung si Abraham nga talaga ang kiniklaim yung tatay niyo, bakit hindi ko makita si Abraham sa inyo? Sana kung kayo ay si Abraham, sana gagawin niyo rin yung ginawa ni Abraham. Si Abraham, mahal na mahal niya ang katotohanan. At hindi niya gagawin, papatayin yung mga nagdadala ng katotohanan. Na hindi naman nila ginagawa yung mga kakausap niya. Law of reproduction. Jesus Christ is identifying the source. Every fruit must bring its own kind. So it's not enough to claim that you came from Abraham. Tipo ng panahon natin ngayon. Noon, ang kiniklaim nila, sila ay kay Abraham. Sa panahon natin, ang kiklaim ng tao, sila ay kay sa Panginoong Hesus. Sila ay Kristiyano din naman. At sa message believer, sila ay kay Brother Branham din naman. Sila ay naniniwala din naman sa message. So, tipong-tipo. So, it's not enough they claim that they came from Abraham. So, verse 40, sabi sa 41, you do the deeds of your father. Sabi niya, then they said unto him, we are not born of fornication, we have one Father, even God. So, kiniklaim nila yung Diyos, yun ang ama nila. Ito yung sagot sa 42. If God were your Father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. So, hindi pa pwedeng i-persecute nila si Kristo kung sila nga ay galing din sa Ama. Kasi hindi pwedeng an elect cannot persecute the elect. Hindi pa pwedeng magkapatid sa spiritual. Hindi pa pwedeng, if you belong to the same source, magkakaroon ng persecution sa inyo. Hindi pa pwedeng ganon. So dahil pinipersecute nila si Kristo, nagpapatunay lang na ibang source nila. At yun ang isang bagay na hindi nila may tatanggi. To their mind, they worship God. To their mind, they are pleasing God. To their mind, they follow the true one living God. They do works to satisfy God. To their mind, they are very, very sincere. To their mind, iniisip nila, galing sila sa isang mabuting pamilya, with mabuti yung kanilang pinanggalingan sa lahi, galing sila kay Abraham, pero hindi nila may tatanggi. Identified ni Kristo, you are of your father, the devil. Same bedding ground, same season, but we have different source. Nawa, nagiging maliwanag sa inyo yung konsepto ng twins dun sa binasa natin na yun. Napakalinaw mga kapatid. At babalikan natin yung parable of the wheat and tares because this has something to do especially in the end time. Dahil may kinalaman sa end time itong parable of wheat and tares at may kinalaman, may kambal dito sa parable na ito. So, same bedding ground. I-check natin. Check natin ulit. Yung parable of wheat and tares ba? May kambal doon? Check natin. Same bedding ground ba? Same field. Same owner ng field. And they belong to the same season. Kung paano tinanim sa isang field at one time, doon din time tinanim yung mga kambal, yung mga tares. So yes, they are twins. So definition natin. But do they have different source? Yes. Yung isa nanggaling doon sa tunay na may-ari, yung isa nakitanim lang doon sa may-ari. Yung isa sumingit lang doon sa field ng may-ari. So despite the similarities we can see, the key difference again is source, origin. Different source, different sower. Yung wheat, ibang source. Yung tares, ibang source. So, actually, isa sa mga nakakatiso dito sa mga atheists Bakit daw, kung totoo daw ang Diyos, bakit daw hinahayaan ng Diyos na mabuhay yung masasamang tao? Kung maiintindihan lang nila itong
parable na ito. This will explain everything. Ang purpose ng enemy, siguro nung napadaan siya doon, inihasik niya yung masamang binhi, masamang damo. Ang purpose niya talaga, nakadirect doon sa owner. Gusto niya sirain yung pag-aari ng owner. At gusto niya rin sirain yung mga mabubuting damo, mabubuting binhi. So yun ang layunin niya. At yun ang layunin sa Satanas ever since the world began. Hindi ang Panginoon ang nagtanim ng tares. That has to be clear. Ang binhilan ng ating amang Diyos ay mabubuti. Kung meron mang napasingit na hindi mabubuti, we cannot attribute that to God. Ang may-ari ng field ay yung owner, ay si Lord. Christ is the owner of the field. Christ was the real possessor. Christ maintains that field, pero for some reason, He allowed someone na makasingit. Nakagawa ng paraan yung kalaban para maitanim niya yung binhi niya doon sa field. Type yan ng spiritual. Na ang Satanas nakasingit din. Sa Garden of Eden, nakasingit siya, naitanim niya yung sarili niyang binhi. Naging matagumpay yung kanyang pagtatanim. Na bagamat nasa magandang kalalagayan si Adan at Eva, nakasingit siya. Tipo ng parable of the wheat and tares. Ngayon, babalik ako doon sa kanina diniscuss natin. Ang layunin ni Satanas ay palawigin yung kanyang domain, yung kanyang kingdom, yung kanyang nasasakupan. At sa gayon, pwede siyang makalaban sa Diyos na iniisip niyang kaya niyang kalabanin. Kaya ang ginawa niya, kailangan niya maghasik ng binhi. Ngayon, yung paraan na ginawa niya at yung paraan na ginawa ng Diyos, tingnan niyo ang ating Panginoon Diyos. In order for God to inject Himself sa human race, ang ginawa niya, through spoken word, lumapit siya kay Maria. Sinabi niya kay Maria yung propesya na magbubunga siya ng isang binhi. At tinanggap ito ni Maria, be it unto me according to thy word. Nabuo yung binhi. Yung binhi na yon, in due course, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Isang vessel. Gumawa ang Diyos ng vessel. Sa vessel na yun nanaan ng Diyos. And through that kinsman redeemer, nakuha ng Diyos na makapasok sa human race. Sabi nga ng ating prophet, I love this quotation of the prophet. Sabi niya, at hindi ko nakakalimutan, sabi niya, He became us so that we can become Him. Siya ay naging tayo, yung Diyos daw ay naging tayo, para naman tayo ay maging, kagaya niya, maging siya. So yun yung purpose ng Diyos. He became us so that we can become Him. Kinsman Redeemer. Ngayon, hindi kayang gawin ni Satanas yun. Hindi naman siya pwede mag-spoken word din, bubuo siya ng bini, mag-i-indwell siya sa bini, papasok siya sa human race, hindi ganon. And He knows this plan all along. Sabi natin, propeta. Kaya pala, sa Garden of Eden pa lang, inunahan niya na. Sabi natin, propeta, He wants to scatter His seeds. Kaya ang una niyang ginawa, through that beast, nagposes siya sa beast, yung missing link between man and beast, between man and animal, yung serpent, yun ang naging parang para may pakalat niya. Yung binhi niya. So, hindi niya kayang gawin yung true spoken word, hindi niya kaya mag-create, pero kaya niya naman mag-pervert. So, yun. Sa madaling sabi, ang ating amang Diyos, He became us so that we can become Him. Nakapasok siya sa human race to the kinsman redeemer, tumubos sa ating mga pagkakasala. Si Satanas, ganoon din ang layunin niya. Gusto niya din maisingit yung sarili niya. Kaya naman siya nagtanim din ng tares sa field. Satan literally planted his seed in Eve to scatter his kingdom. He was able to inject himself to the human race. So ngayon, ano nangyari? Habang lumalaki yung wheat, lumalaki din yung tares. Sabay sila, let them both go together hanggang sa panahon na kinabibilangan natin. Dahil same ground, same bedding ground, same bedding ground, same rain, hindi mo naman maihiwala yung rain. Pag umulan, uulan lahat. Same rain, same nourishment, kung may irrigation doon, same water, same soil. Kung merong mga minerals sa lupa, hindi mo naman maihiwala yung minerals na yun na pupunta lang sa wheat. So lahat na ambunan, lahat na kinabang. Side by side, same season, planted together, they progress, they grow together, at mind you mga kapatid, we will be harvested together. Same season. But different seeds, different, like napakadaming common. Ang totoo niyan, at the early stage of growth, hindi niya ma-identify kung sino ang sino.
Kasi parehas lang sila. Sa pagmumunti pa lang yung dalawang yan, magkamukha sila. Kailan nyo sila malalaman kung sino ang sino pag nagsimula ng mamunga? So yung bunga pala, yun ang mag-identify kung wheat ka o tares. At yun din ultimately ang mag-identify kung sino ang source mo. You cannot identify kung halimbawa napadaan ka lang, tinignan mong ganyan, parehas na parehas sila. Wala kang pagkakilanlan. Magkakilanlan lang kapag namunga na yung isa. Dito nyo na makikita kasi parehas na parehas yan. It is during the fruit-bearing stage na lilitaw yung difference. Lalabas din yung natural, hindi mo may tatago yan. Kung binhi ka, kung wheat ka nga. Kung tares ka nga. Ang wheat, may bunga. Yun ang pagkakakilanlan. Napasin ninyo? Kaya tumatayog kapag tumingin ka sa isang field na maraming nakatanim, yung tares, makikita mo napakatataas. Kasi wala silang bunga eh. Samantalang yung tunay na binhi, dahil may bunga, nakukuhang yumuko. Kaya humble ang mga pinili ng Diyos eh. The more na nagpapahayag sa iyo ang Diyos, dapat the more ka naging humble. Kasi the more mo na-realize na marami ka pang hindi alam. The more na nagpapahayag sa iyo ang Diyos, the more mo nakikita na, Lord, gusto ko pa na marami pa. Kaya lalo ka nakuha magpakumbaba. Gaya ng ipa, gaya ng wheat, ng trigo, sa isang binhi, sa isang field. Sila yung mabababa. Kumpara mo doon sa mga walang laman. Siyempre, walang laman, matayog, nakatayo, proud. But sabi nga ng Biblia, the Lord resists the proud and give grace to the humble. So, yun yung kagandahan ng kapag nagpapahayag sa yung Diyos, lalo mong na-realize na wala ka talagang alam. Lalo mong natututunan magpakumbaba, lalo kang umihiling sa Diyos na, Lord, magpaunawa ka pa sa akin. Pero kung wala kang alam, wala kang revelation, at taas ang tingin mo sa sarili mo. Nag-aaral ako sa ganitong school, mayroon akong mga degree. Ganun tingin mo sa sarili mo. Kasi, kasi nga test ka nga lang. Ngayon, yung pagkakatanim ng wheat tsaka test, hindi naman ito yung tipo na may specific area yung wheat, may specific area yung tares, na walang intermingling. Hindi ganun. Labo-labo yan, magkakasama. Kung ako wheat, sa paligid ko, napapaligiran ako ng mga tares, merong intermingling na nagaganap. Interaction. Hindi ito yung tipo na walang pansinan. Andun yung wheat, andun yung tares, lalaki sila. Walang pansinan. Hindi ganun. In fact, magkakasama tayo within the same Christianity, within the same church, and within the same message. At ang masakit dito, ang disadvantage ng ganito, nagiging pabigat yung tares sa wheat. Dahil isang field, mas matayog, umaagaw ng nourishment sa lupa, umaagaw ng ulan, dahil mas matatayog sila, siyempre sila yung mas mababasa, mas maano sila, naagawan nila, nagiging pabigat sila sa wheat. At kung ito ang bawat tipong napadaan ka lang, nakita mo, ang nangyayari pag nakita mo kasi na ang isang field maraming tares, reflection kasi yan ng owner. Ano ba naman tong owner na ito? Pinabayaan itong mga pananim niya. Kaya ito ang nakasira sa Christianity. Kasi kapag titingnan ng Christianity ng mga tagalabas, bakit ganyan yung Christianity niyo? Mga lalaki nyo, ganito, yung mga babae nyo, ganito. Yun yung pananampalataya nyo, Trinity pala kayo. Tatlo Diyos niya, pag tinignan kayo ng mga kagaya ng reliyon dito sa lugar na ito, kapag tinignan nila kayo, para bang inisip nila sa Christianity, parang three gods. All because of the tares. Apektado tayo ng mga tares. Pag tinignan nila yung palayan, ang nakikita nila tares. Kasi nga naman yung mga wheat na kayo kulang. Hindi sila visible sa kanilang harapan. Pero ang totoo sila yung mga tunay. Sumingit lang. From someone outside, kasiraan sila sa Kristyanismo. Pero from someone inside na nakakaalam ng katotohanan, we don't care. Let them go together. Ayan mo, lumago sila dyan, lumaki sila dyan. We don't care. Yan ang kalooban ng Diyos. Nandyan sila. So every time na magkakaroon, sabihin natin na bawa ng sigalot o dispute o conflict within the church, you're always almost sure that there somehow, somewhere, there is a tares involved. Kapag nagkakaroon ng sigalot, nagkakaroon ng pagkaguluhan sa iglesia, you are almost sure na somewhere mayroong tares kasi na napasama.
And that is the situation all over the world. We have the true church, and we have the false church, and they are intermingling. Pabigat sila sa tunay na binhi. Nagiging katitisuran pa sila. Pero we cannot do anything about them for now. Sabi ng Biblia, let them grow both together until the harvest time. Pagdating ng harvest, doon na magkakaalaman kasi magkaiba sila ng destinasyon. Magkaiba sila ng purpose. Oh, nakatanim nga yung isa pero walang pakinabang doon sa isa. Poison pa nga yung taste pag nakain ng mga hayop. Nalalason pa sila. Yung aso namin dati namatay dahil sa galon. Pag nakain ng masamang damo, pwedeng ikamatay pa. So mga ano sila, mga threat sila. Pero sabi sa verse 30 nung parable of wheat and tares, let them grow together. Permissive will. Paintulot na lang na lumaki sila pasamantala. Alam niyo, para sa atin din naman kasi yun. Habang hindi pa tayo mature, hindi pa tayo pwedeng anihin. So habang hindi pa tayo nagmamature, hayaan nyo lang sila na nandyan. God could have easily destroyed the tares if He wanted to. Kung gugustuhin niya lang, napakadali sa Kanya na sirain yung mga mapaniranda mo. With His spoken word, He can do everything. Pero dahil sa Kanyang pagtitiis sa mga pinili, hinihintay niya na mahinog. So, ibig sabihin pala, yung pag-ani, nakadepende doon sa binhi. Unless mahinog muna yung binhi, walang pag-aning gagawin. So, dalangin tayo ng dalangin tuwing 8:30, pero ang tanong ko sa inyo, tanong ko sa sarili ko din, mature na ba tayo? Kasi kung hindi ka mature at dalangin ka ng dalangin ng 8:30, kuhanin ka na. Para kang, kung bawa kung sa literal, parang kakarampot na wheat. Kakarampot ka palang, wala ka pang kabunga-bunga, humihiling ka, nagapasing ka na. Inihiling mo na agad nagapasing ka, naanihin ka na kagad, kakarampot ka nga lang. Sana magbunga ka muna. Paging karapat dapat ka sa rapture. Maging karapat dapat ka muna na sa gayon. Alam mo, ito na lang hinihintay ng Diyos eh. The rapture is past due. Sabi nga, hinihintay na lang na yung mga tunay na pinili ay mag-mature, maging hinog. Kasi yun ang pag-ani. Yun ang palatandaan ng may-ari na pwede na umani. Yun ang palatandaan din ng may-ari na pwede na sunugin yung mga test. Yan, pasin ninyo, nakadepende sa atin. Well, of course, sa isipan ng Diyos, nakita nyo na ito before, may nakatalaga siyang time. Pero huwag kayong umasa doon sa time. Tingnan nyo rin sarili nyo. Tingnan sa sarili natin. Nandun ba tayo sa maturity na enough na para gagapasin na tayo? O baka naman hanggang prayer lang tayo tuwing 8:30? Hanggang prayer lang, kakarampot ka pa lang, wala ka ba kabunga-bunga, yung mga katabi mong test, mas malalaki pa sa'yo, hilingin mo, nauna pa sila mag-mature kaysa sa'yo, hilingin mo nang na ma-rapture ka na. Ito yung fullness na pag-share natin dati. Yung fullness na hinihintay din sa atin. Fullness of the Gentile to come in. Of course, may number, may bilang talaga. Pero sana naman, huwag tayo makonsentrate dun sa bilang lang. Tingnan natin yung sarili natin. Baka mamaya kakahintay-hintay mo saan na kaya yung isang nagtitira na yan. Baka gawa ka pa ng gawa ng paraan, mag-evangelize ka pa para lang hanapin yung nag-iisa. Pero yung sarili na, hindi nakikita. Yun ang nangyayari sa mundo. Evangelize ng evangelize, layag ng layag kung saan para lang makakuha kung sino yung mga binhi, pero ang di nakikita, yung sila mismo, hindi pa naghihinog. May tungkulin ng Diyos, gagawin niya yung tungkulin niya, nagapasin tayo, pero gawin din naman natin yung tungkulin natin na magpakahinog. Hindi tayo dapat parang palay na sabik lang magpaani. Sabik lang magpaani, pero ang liit-liit mo pa. Wala kang kabunga-bunga. Pero tipasin ninyo yung harvest time. May nung sabihan ng Panginoon, gustong pansinin doon sa Matthew 13 na ito. Pwede nyo sabayin yung Matthew 13. Matthew 13. Sino ba yung aanihin na? Ito. 30, verse 30. Let both grow together until the harvest. Matthew 13:30. And in the time of harvest, I will say unto the reapers, gather ye together first the tares. Unahin daw i-gather ng tares. And bind them in bundles, to burn them, to gather wheat into my barn. Take note,
ang pinapagawa doon sa mga reapers to gather the tares and bundle them. Ano ibig sabihin ng bundle? Ito ba bundle ba? Ito ba may stick ako Bundle ba ito? Meron ka ganyan, ganyan. Bundle ba yan? Hindi yan ang bundle. Ano sabihin ng bundle? Order. Dalawa, tatlo, apat, lima, ganyan. Ganyan ang bundle. Ang katangian niya, malinis, organized, nasa kaayusan, yan ang bundle. Kaya no wonder, pag tumingin kayo sa labas, malinis, organized, ang denominations, they are producing bundle. Ano kulang dito sa bundle na to? Tali. Ang mga nakabundle nakatali. Kaya hindi madaling lumabas. Kaya ang utos sa atin ng Diyos, come out of the bundle, my people. Hindi tayo para sa bundle na yan. Kapag nakita mo sarili mo na nakabundle, na nililimitahan ng pastor, nililimitahan ng organisasyon, baka naman pagsunog ang kahahantungan mo. Kaya binabundle, pansinin nyo, walang utos na i-bundle sa mga wheat. Pansinin nyo yung detalye. Iipunin lang sila, dadalhin sa van. Pero yung bundle, yung mga hindi pinili, i-bundle sila. May kaayusan, may organisado. Kaya pag nakakita kayo ng organisadong mga iglesia, huwag na kayo magtaka. Inihahanda lang sila sa pagsunog. Sa bagay, madali nga naman magsunog kung nakabundle, lagay na lang ng lagay. Sa actual parang napakadali, bubuhatin mo na lang, lalagay sa sunugan. Kaya sabi sa inyo, masakit ito kasi mamaya masagasaan ka pa. Kaya pasinin niyo yung detalye sa 30, bind them in bundles. Plural. Hindi isang bundle yan. Sabihin kasi may bundle na INC, may bundle na dating daan, may bundle na Pentecost, may bundle na born again denomination. Iba't ibang bundles. Pero iba-iba man ang bundles, isa ang kahantungan. Isa kasi ang source nila, so isa ang kahantungan. Amen. Ngayon, sa ating mga pinili, walang organisasyon. Actually, yung word pag-organisado, pagiging malinis, maayos, wala naman talagang mali doon per se. Hindi naman talaga mali yun, provided na gagawin mo siya within the words of God. Pero kung gagawin mo siya, nakagaya nung sa Torre ni Babel na naging organisado sila, outside of the word of God, you are seeing yourself in bundles. At yung tali na ito, mahirap palasan ito. Ang utos sa atin ng Panginoon, nung tayo nasa denomination, come out of the bundle, my people, and be not partaker of their sins, of their plagues. So yun ang utos sa atin, may bundle, at pasalamat kayo sa Diyos, nakatakas kayo sa bundle. Hindi man tayo kasing kaorganisado, kasing lalaki, kasing gaganda ng mga nakabundle, at least hindi ako nakabundle. Hindi man ako kasing ganda itong iglesia na ito, at least hindi ako doon sa sunog papupunta. Ang tunay na mga pinili, walang paggagapos na mga ganap. Malaya tayo sa lahat. Actually, pagpupuri ay malaya. Ang fellowship ay malaya. Walang nakatali. Walang pastor na magdidikta sa inyo na ito gagawin natin. Malaya na aking Espiritu Santo kasi walang bundle. Unlike sa binandelan mo, paano pa ba ang kilos ng Holy Ghost dyan? Nakatali tayong lahat. Yung isa hindi basta pwedeng, ang mga sistema ng kalaban yan Ang mga bundle nila, mga programs, mga seminars, magpapa-seminar sila sa mga members, magpapa-aral sila ng mga members, magbibigay ng kotse sa mga pastor, nagbibigay ng kung ano-ano para lang mabundle, hindi ka makakaalis. Yan ang bundle, yan ang parable of wheat and tares. Yung tares nakabundle, yung wheat malaya. Pero malaya man, isang katutunguhan natin, isang van, isang field. So, nakita nyo na satisfy ba natin? Same bedding ground, same season, but different source, different destination. Dahil magkaiba tayo ng pinanggalingan, magkaiba rin yung kahihinatnan natin. Sabi ni Jesus Christ, I came from the Father and I go back to the Father. He's identifying a source niya ay Father, so therefore, ang destination ko ay Father din. Ganyan din sa atin. Ngayon, kung hindi ka naman nanggaling talaga sa Father, how can you expect to go back to the Father? Iba yung source mo, iba yung destination mo. And, kagaya sabi ko nila, you cannot do anything when it comes to source. Andiyan na yan. Naitalaga na yan before the foundation of the world. May bundle na ang tawag ay denominations.
hindi tayo nakatalaga sa mga bundles na ito. Pasalamat kayo sa Diyos na ang pagkakatalaga sa atin ay aanihin tayo at ilalagay tayo sa isang barn. Walang bundling na magaganap, gathering lang. Igagather ang mga pinili according sa kalooban ng Diyos. Si Satanas, mahilig siya magtali. Mahihirapan ka na makawala pag tinali ka ng Satanas. Walang pastor, walang obispo, walang santo papa na kumukontrol sa pinili. Ang mga pinili ay tunay na nakadepende sa pagkilos ng Diyos. Walang organisasyon. Walang kumukontrol sa atin. At kahit pa anong mangyari sa mundong ito, kahit pa masunugin yung mga bandos niyan, we are safe sa barn. Nandun na tayo sa barn, iniipon na tayo para sa pag-ani. Kasi ang lahat ng ito hindi magaganap. Babalikan ko yung point ko kanina. Ang lahat ng ito ay hindi magaganap kung hindi tayo magpapakahinog. So kung gusto nyo paiksiin yung let them grow together, kung gusto nyo paiksiin yung time na grow together, nasa atin nakadepende pala. Tayo pala yung tinitingnan ng Diyos kung nasa kahinugan na tayo. Sa atin pala nakadepende ang pag-agaw. Sa atin pala nakadepende na tapusin yung twins na yan. Darating ang time, there will no longer be twins. Ngayon, let them grow together. Hayaan nyo lang na tumubo ang wheat. Hayaan lang natin tutubo ang tares. We are intermingling with each other. Nagiging pabigat man ang tares sa atin, pero we don't care. Nagiging burden man sa iglesia. Actually, I'm just saying the word burden, pero totoo yun, hindi talaga dapat maging burden sa atin. Because we know where we are standing. We know our position. We know who we are. We know where we are. And that should not, we should not be looking at the tares anymore. Let them go there. So long as nandiyan sila, we don't care. We just grow in our faith. We just grow in love in God. And darating ang time, aanin na tayo. Kung paanong, sabi nga dito, as we close, sabi ng ating propeta, those two great factions has been fighting since the world began. And they are about ready to come to a head right now. Ibig sabihin, nagmamature yung wheat, nagmamature din yung kalaban. So, parehas nagmamature. So, kung nagmamature yan, kung yung kabutihan natin ay, yung kasaganaan na biyaya sa atin ay lumalago, expect rin na lumalago yung kasamaan doon sa kabila. Yung perversion lumalago. Ang sabi, they will be so close alike, they would deceive the very elected if it was possible. It's true. We are living in a deceiving hour. Ngayon, ito yung payo ng ating propeta, will be my last words also sa mensahe na to. Stay with the word, don't leave that word. Let us all rise up, brothers and sisters. Ngayon, kilala nyo na mga kapatid ko sino ang mga kambal. Let us all pray. O Lord God, dakilang Diyos, ang manaming makapangyarihan sa lahat. We're living in the end time kung saan namalas namin ang kaganapan ng parable of the wheat and tares. So Lord God, we see how the enemy has casted out his seeds among the elect. Kung paano may wheat, O Lord God, nakikita namin ang tares. They are growing together with us, Panginoong Diyos. Salamat, O Lord, yung pinaunawa mo sa amin ang mensahe ng twins, O God. Nakita namin, Panginoong Diyos, ang kinalalagyan namin. Marahil lang, hindi, ang purpose mo, Panginoong Diyos, kaya naipangaral ng propeta ito, Lord God, ay para maging aware kami sa aming posisyon sa iyo, Panginoon Diyos. Makita namin kung sino talaga kami at maging aware kami, maging vigilant kami na ang mga kakambal namin ay nandyan lang sa labas. We look alike, Panginoong Diyos. Yan ay because we are in the same bedding ground, same womb, same church, same mother, O Lord God. But then, we have different origin. And yung origin, sabi mo, Panginoon, yan ang magdi-differentiate. Sabi mo, Panginoong Diyos, ang bunga. Sa bunga makikilala kung kanino kami nanggaling, Panginoon. Salamat sa mensahe ng uling panahon. Nakita namin kung kanino kami nanggaling. Hindi na isang mystery sa amin kung sino ang source namin. Alam namin na nanggaling kami sa iyo, Ama, at diyan kami babalik. Our true source, our true origin, Panginoong Diyos. Thank you sa gene na ibinigay mo sa amin at na ipapamuhay namin ang buhay ng isang Kristiyano. Wala na, O Lord God, mapahiwalay sa amin. Subalit hindi namin pwedeng kontrolin ng kalooban mo. Kung may tares sa aming paligid, sa aming kinaroroonan,
tanggalin niyo po sila. Pero alam namin, Lord God, na they will grow with us together, O Lord God. Help us to be strong na mapanatili namin ang kalakasan na ito, ang kainitan na ito, ang pagiging maalab na ito, hanggang sa araw na aanihin mo kami. Help us to grow mature, Panginoon Diyos. The rapture will not take place unless we, as believer, will become mature first, Panginoon Diyos. Help us reach maturity, Panginoon Diyos. Help us reach harvest time, Panginoon Diyos, mabuting panahon, Panginoon Ma. O Lord God, this we ask in the mighty name of Jesus. Amen.